Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay. At eto na nga, mag-uusap na naman tayo sa mga issue sa lipunan. Palakpakan naman dyan. Alam mo, napakainit na mga issue ngayon kahit walang witness. Dahil po etong si Matibag ay tila nanggugulo sa impeachment. Alam mo, isa lang talaga ang magandang definisyon kay Matibag, kupal. Hindi yung masama yung salitang kupal ha, hindi po yun bad words, hindi rin po yung pagmumura, yun po ay description ng isang taong kupal. Alam mo yung isang taong kupal, ibig sabihin yung makapalang muka, mabantot, kupal nga eh, yung yung bagang yung mga lumalabas sa kanya ay katarantaduhan, kagaguhan, kawalangyaan, lahat to ng sabihin, ito yung kung merong may level yan eh, di ba? May level ng isang gagong tao. Una yung gago, yung tao na yun. Yung tao na yun tarantado. Ang pinakahuli, yung pinakasagad kupal. Yan si Matibag. Yan ang totoo. Hindi, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan si Matibag. Ako, hindi ho tayo nagiging, sabi nga di ba, iwasan ko nga magsalita ng masama o bad words. Hindi ho bad words ang kupal. Yan po ay descriptions. Isang tao na sagad sa buto yung kawalangyaan. Sagad sa buto yung kagaguhan. Sagad sa buto yung, wala talaga siyang walang honor sa sarili niya. Wala talaga eh. Talagang sagad eh. Ganun katindi yung kanyang katarantaduhan sa buhay. Ipapaliwanag natin. Bakit ba Banat Bay? Ano ba nangyari? Kasi ganinire po yan. Alam niyo naman na impeachment ngayon. Pagdating ng impeachment, the Senate is no longer just a legislative branch. It transforms into impeachment court. Kaya nga ang tawag sa kanila dyan is Senate Judge. Halimbawa, Cayetano, Senate Judge Escudero. Judge ang tawag dyan. Ibig sabihin, manghuhusga. Ito'y kasing katapat po ng husgado at wala hong pwedeng makialam. Not even the Supreme Court in terms of impeachment. They cannot. So whatever the impeachment court decided on, walang pwedeng gawin. Halimbawa, kung mag-decide sila na tanggalin si VP Sara Duterte bilang Vice President, kahit anong appeal mo sa Supreme Court, itatapon niyan, basura na yan sa Supreme Court. Kasi ang may final say ay ang impeachment court. At ang impeachment court ay binubuo ng napaka-importanteng senator judge. So senator sila, pero sila po ay hukom. Sila po ay judge. Hahatulan nila. At yung kapangyarihan na yan ay napakatindi. Napakatinding responsibilidad at the same time napakamakapangyarihan. Alam nyo kung bakit? Imaginin mo binoto ng 32 millions ang isang vice president. Sabihin na natin, halimbawa lang din ilagay na natin sa sitwasyon na presidente ang nandyan ngayon. Binoto rin niya ng 31 million ba ang bumoto dyan sa animal na yan? Di ko alam kung bakit. Bago natin ituloy yan, alam mo ba may nakausap ako? May kaibigan akong puti. May kaibigan akong business partner ko na magaling sa basta ato'y IT expert ito. Siya po ay Australian but ang kanyang company ay sa Amerika. Alam mo, nung nag-uusap na kami, nung una kami nagkakilala niyan at eventually nalaman niya na ako po ay isang political commentator, una kagad niya binanggit sa akin, you know what, I really do not understand
you Filipinos. Haba? Sabi ko, utang, ano ka? Iyabang mo. You ousted Marcos Sr. because he is corrupt, dictator, and all the bad things na he did in your country. Oo nga. Sabi ko, yes, we did. But you voted for his son. And now, look at your country. All around the world, ano ba yung English na? Nakalimutan ko na eh. Kinahihiya daw yung ginawa nating mga Pilipino. Ang question niya, I do not understand why you voted for him. Sana nga daw kung, Tagalogin ko na ha, sana kung very, very long time ago, how many generations na ba ang dumaan? Kasi yung mga buhay pa naman nung panahon ni Marcos, ay yung mga time ni Marcos na nagluloko-loko na siya, ni Senior buhay pa naman daw ngayon. Pero bakit daw natin binoto yung anak? Sabi ko, you know what? I did not commit that kind of mistake. And I'm proud of it. I'm really proud of it na hindi ko ginawa at binoto yun. Yan ang pwede kong ipamana sa anak ko kung magkakaroon man ako ng anak. Kasabihin ko sa anak ko, alam mo anak, yung tatay mo hindi uto-uto. Hindi ako nabudol at hindi ako kasama dun sa dahilan kung bakit nasira ang Pilipinas. Dahil binoto itong Marcos Jr. na to. Alam mo, ang tindi ng kapangyarihan ng isang senator judge. Dahil kayang tanggalin nito ang kapangyarihan ng taong bayan. Tandaan ninyo, any elected person, especially the national, ay binoto ng sambayan ng Pilipino. Kaya sila may kapangyarihan, kaya sila merong responsibilidad, kaya sila merong hawak na malaking pera na dumadaloy sa kanilang mga palad ay dahil sa ating mga bumoto. 31 o 32 billion kay BP Sara Duterte. At kayang tanggalin yan ng 24 senador sa pamamagitan ng impeachment. Ganyan ang kapangyarihan ng isang senator judge. Pero tila merong isang tarantadong kupal na ginugulo itong proseso ng impeachment sa pamamagitan ng pananakot sa isa sa mga senator judge. Tandaan ninyo hindi na o senador ngayon yung mga senador natin. Senator judge na sila. At kasama ka sa witness, supposedly, na nag-aakusa kay BP Sara Duterte at para hindi ka matanong, ma-intimidate, abay tinatakot mo yung isang senator judge. Hindi ka ba gago niyan? Matibag? Di ba? Huwag na tayo magmangmangan at hindi po ako nagsabi niyan. Mismong si Pia Cayetano nagsabi niyan, si Senator Judge Pia Cayetano at si Senator Alan Cayetano at si Senator Robin Hood Padilla. Abay, para ganire, bibigyan ko kayo ng isang napakasimpleng paliwanag. May isang pulis. Okay? May isang pulis na magiging witness sa isang krimen. Pero, etong pulis na ito, mukhang tagilid. At dinala, kinasuhan sila o na yung kaso ay nasa husgado na. So, eto na yung judge. Nagsisimula na yung trial. At eventually, ipapatawag na yung pulis na yun. Yung pulis na yun, pulis
general. Sabi ng police general sa telebisyon, aking iniimbestigahan yung judge na yan dahil sa kanyang di umanong ginawang krimen noong matagal na panahon na. Mantakin mo, merong case na kasama ka supposedly, o maaring hindi ka akusado pero kasama ka bilang witness, kasama ka doon, tapos bigla ka mag-a-announce na sasabihin mo, iniimbestigahan ko yung judge na yan. Haharap ka sa husgado, darantado ka ba? Tapos bigla sasabihin mo, iimbestigahan ko yung judge na yan sa kanyang ginawang di umanong alleged crime noong 2019. Abay, everything is coincidence. 2026 na ngayon. Nakala ko nga 2025 pa dahil sa ang tagal ni Marcos eh. Di ba? 2026 na ngayon. How many years ago? 7 years ago. Lahat na ng eto sana nga kung hindi na-imbestigahan yan noon eh. Na-imbestigahan yan, binatikos yan, dinala yan sa Senado, yung mga hearing. Naalala nyo yung kaldero na yan? Dinala yan sa sa Senado, hearing yan. 'Di ba? Tapos na lahat yan, malinis na lahat yan. Tapos all of a sudden, sa kalagitnaan ng hearing na kung saan yung judge ang iimbestigahan mo, mag-a-announce ka sa public, iimbestigahan ko yan judge na yan. Meron ako nakitang mga report. Alam mo ang pinakamatinding litanya nila dito? We will go where the evidence leads. Tangina, narinig ko na yan kay Lacson eh. Sinabi niya rin yan eh, doon sa flood control issue. Saan napunta? Sa basurahan. Hoy, Joel Villanueva, dapat ikaw ang imbestigahan ngayon. Kasi hanggang ngayon, wala pa yung plunder case mo. Ada kayo ng wewe. Hindi namin nakakalimutan yung plunder case mo, Joel Villanueva. Baka akala mo. Hindi namin nakakalimutan yun. Na in-announce ni Remulla na may plunder case ka, pero dahil nung bumaligtad ka, biglang nawala na yung plunder case mo. Hindi namin makakalimutan yun. We will never forget. Isa kang walang bayag na pastor. Hindi ako, totoo lang ha. Ako, kung ako membro ng JIL, kung ako lang ha, hindi ko naman church yan eh. Buti naman. I mean, ipagpapatuloy ko yung pananampalataya ko sa Panginoon. Pero lilipat talaga ako. Hindi ako mananatili sa isang church na yung pastor ko walang paninindigan. Yung pastor ko walang bayag. Hindi, kasi nasa Biblia na nga yan eh. Di ba? That we have to die for what we believe in. Talagang wala yung eksaktong words na ganun. Pero yung mga apostles namatay dahil sa paniniwala kay Kristo. Napako, nambaligtad, napugutan ng ulo, pinagbabato, namatay dahil sa kanilang prinsipyo at paniniwala. Itong pastor ninyo, sorry to say wag na kayo magagalit sa aking mga taga-JIL yung pastor ninyo, tinakot lang na, magkaka-plunder case ka. Tangina, mas may bayag pa yung katulad ni Estrada tsaka ni Marcoleta. Di ba? Anong klaseng... Sorry how can you stand in pulpit na yung simpleng bagay ay hindi mo na panindigan? Punong-puno yan sa scripture eh. Panoorin mo yung David. Nasa Netflix yan, Mr. Villanueva. Yun nga, hindi matiis ni David eh. Hindi niya talaga matiis na alipustahin ng Palestine ng Israel nung panahon na yun. Kaya siya ay tumayo kahit maliit, kahit hindi warrior. Hindi niya matiis na inalipusta ang God of Abraham. Di ba? Kaya siya lumaban. Kaya tayo merong David and Goliath na istorya.
Hindi lang ho yan. Maging si Daniel, hindi si Daniel Padilla, si Daniel at yung tatlo niyang yung mga ganun ng mga pangalan, nanindigan. Ano nangyari? Ipinakain sa leon, inilagay sa apoy, buti niligtas ng Panginoon. Ito si Villanueva, plunder. Pa-plunder kita. Ganun ba? Ganun? O sige, lipat na ako sa kabila. Eto na naman. Akala nila, matatakot din nila si Senator Cayetano. Kaya ako, bilib ako dito kay Senator Cayetano. Akala nila mapapaurong nila bayag ni Cayetano. Sa pamamagitan ng... Kasi wala silang mahanap eh. Naalala ninyo, sinusubukan nilang hanapan ng kaso yan tulad nung obstruction of justice. Ang problema kasi sa obstruction ng justice, ang alam ko, medyo immune ng senador dyan eh. Alam ko kasi less than 6 years ata yung hatol ng obstruction of justice eh. So, hindi ano yan. Ngayon, meron ako hinala. May hinala ako. Kakasuhan nila ng plunder si Cayetano. Kasi plunder, non-bailable yan. So, ibig sabihin, ikukulong din siya. Katulad, eto matindi. Yung plunder, weaponized na weaponized ngayon. Kahit hindi pa napatunayan, inaakusa ka pa. Remember, inaakusa ka pa. So, again, the benefit of proving na meron at nagawang kasalanan o plunder, in this particular case, nakakulong ka. That's what they did with Marcoleta. Kahit hindi plunder, ginawang plunder. Eto, what if biglang merong kuno silang makitang ganito, tapos sasabihin nila, plunder yan. Alam naman natin, weaponized ang ombudsman tsaka Sandigang Bayan ngayon eh. So, plunder case. Aba, ano mangyayari? Makukulong siya. Wala na siya. Isipin nyo ilan na lang ang abogado sa minority? Si Pia Cayetano na lang at saka siya. Hindi ko sinasabing bobo yung iba, pero hindi masyadong, kasi may kanya-kanya tayong gift eh. It doesn't mean wala kang kwentang senador pag hindi ka abogado. It doesn't mean na hindi ka matalino pag hindi ka abogado. Hindi. May mga abogado nga, bobo eh. Diba, Kiko? Pero, iba kasi pagdating sa debate or argument sa salitang kalsada pakikipagtalaktakan, iba ang training ng isang abogado. Masanay at the same time, since this is a trial, napaka-importante nung batas. Halimbawa, napakarami hong issue ngayon tungkol kanina, pinagdebatehan yung ano bang sense nung pag-urong ng witness. Hindi nyo ba napansin? Bakit inurong yung witness? Yung chief of staff ni VP Sara Duterte at yung isa pa. Pero at the same time, yung prosecution nagbigay ng konklusyon. Na inirereklamo ng defense. Kaya ka nga may meron kang witness is to present your evidence on that particular accusation that you are making. Pambihira ang ginawa ng prosecution. Cancel na lang po si ganito kasi napatunayan naman na. Ganun ang dating nila. Napatunayan naman na talagang nagkaroon ng pagbabanta si VP Sara Duterte. Abay, tarantado pala kayo. Pwede nyo namang ito yung sinasabi ko na sa pangkaraniwang tao, parang walang problema doon. Buti na lang, nandyan si Cayetano, nandyan si Pia Cayetano, tsaka si Alan Cayetano na pinaliwanag. Hindi porket yan po ay inurong mo na, abay meron ka ng pwedeng i-manifest na konklusyon doon sa sinabi nila. Kaya mo nga ipipresent yung witness is to prove kung ano yung sasabihin nila, kung tama o hindi. That's why may cross-examination. When you present the witness, sasabihin mo, ganito nangyari during that video conference.
Ano bang meron mang pagbabantang nangyari, ganito, ganito, bla 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 bla, tatanungin. Tapos i-cross-examine ngayon ng kabilang panig. Yan ay part ng due process. Ano ginawa mo? Bigla mong, sorry, tatanggalin, hindi na lang namin ipapasok yan. Again, karapatan nila na hindi magpasok ng witness nila, ha? Pero they do not put words in the mouth of those witness. Na to the point, kinungklud na nila na oo, nandyan yung witness na yan at meron talagang pagbabanta kay VP Sara Duterte. So therefore, hindi na namin kailangan pagsalitain yung witness. Gago di ba? It seems walang problema, pero in the mind of lawyers, kaya ngayon ang pinoint out nila Pia at nila Alan, na napaka-importante na hindi dapat sabihin. Kasi sinabi mo na, di sana pinresent mo na yung kanilang argumento para na cross-examine. To be fair. Hindi pinangunahan mo pa Yung mga bagay na yan yung mga bagay na mahirap unawain kung ikaw ay simpleng mamamayan lang o simpleng hindi nakapag-aral ng batas. So therefore, dahil lumalakas, laging barado kasi yung mga witness Especially kay Cayetano. Hindi nakakalusot yung witness kay Cayetano. Lalo na sa mga palusot niya, hindi nakakalusot yung witness. Kaya ang laki ng parte na ginagawa ni Cayetano. So, akala nila, natanggal na nila yung tinik na si Marcoleta. Kasi alam naman natin, lalo na yun. Si Cayetano, mabait pa Magaling sa debate, pero mabait pa. Hindi diretsuhan. Nakita natin kung papaano yung ginawa ni Marcoleta nung panahon ng ABS-CBN. Ang tindi, di ba? Talagang pag diretso. Imaginin mo nandito si Marcoleta. Imaginin mo lang. Sigurado ako matatai yung mga witness dyan. Kasi si Marcoleta, alam naman natin parang grumpy old man yan Nagagalit siya pag sinasabihan siya ng gano'n, huwag niyo sabihan. Alam naman natin na pag yan ng bumana, talagang yayariin ka niya sa batas di ba? Kaya nga ngayon, isusunod pa nila si Cayetano kasi nagawa na nila kay Marcoleta. Antindi, di ba? Panoorin natin itong bahagi na kung saan pinahayag ni Cayetano yung dito na ba yun? Wait, tacho tomate. Ito. Ayan Pero bago yan, si Robin muna nagsalita. Yung flower base tumayo pa. Ay nako. Walang audio yung first part ko Impeachment. Yan. Ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat pupunta ng Iran. Yan. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat nito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Yan yung tungkol sa ang nag-a-adjust pa sa isipin nyo to ang nag-a-adjust pa sa schedule ni Matibag para humarap ng witness yung Senado. Sa totoo lang, yung totoo dapat i-cite in contempt na ito si Matibag Nag-a-adjust yung buong korte para sa'yo.
Hayop ka. Sino ka? Manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Mr. Cayetano? Presiding Alan? Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective Counsel. privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 organizing committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator precedent. Judge Cayetano may make his manifestation. Okay. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yan. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here. Despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Nako. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question.
The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer. Nakita nyo na, sinasabi pa dito na talagang ilang kinasuhan na pati sa ombudsman, pinatawag na siya noon pa. Ngayon biglang buhay na naman tong issue na to. All of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. Yeah. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's Ba't still the naputol? biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The Nako. chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. Nako po, patay kang bata ka. Mukhang susunugin siya dito. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by Nako. mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Lumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag Yeah. who do that. My point, Mr. President, Huwag talaga tayong pumayag sa mga katulad ni Matibag na kupal. Sorry totoo naman eh. Tuloy. Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday.
Dahil mag-a-announce Kupal ka. ka na iimbestigahan mo. Oo. Tapos sasabihin mo may insertion. Tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Yan! Kaya naman pala. Grabe talaga pumitik to si Cayetano. Sabi niya, kung ako kaya ang gagawin ko, ganun din ang gagawin. Kunwari lang, sabihin ko na lupit ni Cayetano no? Buti nga ako, hindi ko nga siya nasabihin ko sa kanya, yung Senado, ay yung gagawin dyan na opisina sa NBI, gusto niya, kontraktor niya. Bakit? Marami ba siyang alam na kontraktor? Tanong natin sa asawa niya. Baka may alam yung asawa niya na kontraktor. Meron ba kayong alam na alokasyon na ginawa ng asawa niya? Kasi congresswoman yung kanyang asawa. Representante. Tanong ko meron po ba kayong alam na allocation o insertion ng kanyang asawa? Paki-comment nga po dyan. Ako wala akong alam kasi may binibintang sila, may malaki daw allocation o insertion, pero ako hindi ko alam po yan Parang si Cayetano, di ba, na sinasabi niya na kung siya lang tatanungin, ayaw niya ng ganyan, yung mga sasabihin na meron na gustong ipasok na kontraktor itong si Matibag diyan sa kasi may gagawin. Kaya daw nasilip kasi Matibag yan, may gagawing diyan sa area na yan, sa May Clark, may gagawing opisina ng NBI. Kesyo daw na nalaman niya na yung kontraktor na gusto ni Matibag ay yung kaibigan daw niya. Yun ang sinasabi ni Cayetano, Would that be fair to him? Di ba? Hindi No, fair yun. it would be a marites accusation. Nako. So that's the same thing he announced yesterday. Marites lang daw yun pero nasabi na ni Cayetano. Ang galing talaga. Nabuking na baga. Today, a marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time Ayan. that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Yan. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Nako, Diba? patay tayo dyan. So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. Yan. And that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo. Nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. Yo, I will admit to you, importante. nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? PM. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. Yan. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce
kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, Presiding Officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30-plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space. Napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun. Pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko. Di ako nagyayabang or anything. It's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit. Sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me Yeah. to hear this. Me I now too. remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively na nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. Yun. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Oh. Don't we want a better country World. for our children? Tama. Why would you allow a director who was just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what Yes. this witness Yes. is doing. Pak! Galit na galit. Okay, play. Presiding Officer declares a brief recess. Matter on hand for today, which is the oral arguments. Yung echo na yan, kasi si Ann Harot nag-message kaagad sa akin. Sabi niya, "Hoy, yung echo mo, putangin na mo." Sabi sa akin, "Ay, sorry. Minura ba naman ako?" Hindi, biro lang, walang ganun. Sorry. Sabi niya, umi-echo yung live stream mo. Hindi ko kasalanan. Yung source na pinagkuhanan ko ng live stream, umi-echo. Kaya wag kang masyadong ano dyan. Hindi, biro lang. Concern lang yung tao. Ikaw naman banat. Of the parties. Chair therefore instructs the tech to kindly play the 1-minute video for Senator Judge Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. We share, we support the position taken by the presiding officer, but we'd like to place on record that the good NBI director will be here on Monday. So my initial view is that we should be able to do this on Monday, but I will yield to the ruling of the chair, Mr. President. We thank the understanding and magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1-minute video alluded to and requested by Senator Judge Pia Cayetano.
Pero sisilipin na rin natin. Ito yung tungkol dun sa It's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong parang Ulitin ko, hindi po sa akin yan, ha? area na to, walang bidding, tapos nabayaran mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami I think that's it. because we were given I think that's it. 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami na rin. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan Nako. na niya? Alam niya ng malaking naimbestigahan. kaso? Oo, ha? Utang na, ha? Paano nalaman? Galit na galit si ate. Totoo naman kasi, epal eh. Di ba, epal talaga eh. Matagal na ba ang kaso? Ano to? Malaki na ba? Sure ka na? Marami ka na naimbestigahan? Marami ka ng impormasyon? Ba't mo sinasabing malaki ng kaso to? Alam mo na, pinapalaki na nila. Parang kasunod, plunder. So, sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the Yes. minority floor leader, who is Definitely. one Yes. of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yun ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. Yun. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Oh! Anong purpose niya? Nagyayabang siya? Oo nga naman. What's the purpose? Is he trying to intimidate us, not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Oo. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Oo nga naman. Na gano'n na lang? Pag may pinatawag Hindi tayo pwede. sa witness stand, Oo. abangan natin na magpe-press na kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. Hindi pwede yun. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. Oo nga naman. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kupal Kung yun. hindi panindak yun, then I don't know what is. Kakupalan yun. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Oo. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Tinatarantado na tayo. Ganon. Hindi tayo tanga. O sa tanga paano? yun eh. Sabihin ko ngayon sa kanya, umanda ka sa akin ngayon. Pagdating Oo. mo, ganun ba? Gawin mo Gaganti yan. na lang ako. Ah! Hindi ako ganun. Oh. Kilala niyo ako. Oh. For how Sayang many naman. years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Sayang naman. Hindi ako mababaw. Agoy. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We Yun. deserve better. Yun. Thank you. Thank you, Yo, Senator Judge Pia. palakpakan. What is the pleasure of Senator Judge Alan Cayetano? That's a very nice manifestation. Hindi, di ba tama nga naman eh. Ano ka? Sino ka? Ba't mo ini-intimidate? Ginugulo mo yung impeachment eh. Tama yung sinabi ni Senator Pia, ginugulo mo yung impeachment court. Ginugulo mo yung mga senator judge eh. Sabi niya, kung gusto mong imbestigahan, walang pumipigil na batas at walang pumipigil na tao sa'yo. Pero animal ka, tumahimik ka. Huwag mo na i-public yan. Alam mo, kaya nga meron tayong tinatawag na indirect contempt. Pinaliwanag sa akin yan eh. Ng tatay ko eh. Sabi sa akin, banat bay? Anak. Sabi sa akin, di banat bay? Anak.
habang may kaso ka kay nung panahon ni Saldi ko ito, kasi may hearing na yun eh, hindi ninyo alam yun, pero nag-hearing na kami nun. Timing ako. Kita nyo, hindi ko dinaldal yun. Basta alam nyo lang may kaso, pero hindi nyo alam na nag-hearing na ako. Sabi nung tatay ko, nak, wag kang magsasalita tungkol doon sa mga nangyayari sa loob ng hearing ha, kasi may tinatawag tayong indirect contempt from the judge. Ibig sabihin ng direct contempt, yung nandun ka sa loob ng husgado. Indirect contempt, yung nasa labas ka. Yung mga pinagsasabi mo, wag kang magsasalita against the judge, against anyone, kung may mali kang nakita. Ako, sa totoo lang, dami ko nakitang mali eh. Pero hindi ko na dinaldal. Bakit? Kasi ma-indirect contempt ka. Sa madaling salita, bawal ho yun. Bawal. Etong matibag na ito, merong pagdinig, merong impeachment na nagaganap ngayon. Tapos magsasalita ka laban dun sa judge. Sana nga kung hindi ka party, party ka, witness ka eh. Animal ka. Kaya nga sabi nga ni Pia Cayetano, dapat dito indirect contempt eh. Totoo. Ito yung contemptuous. Kakontempt, yun. Kakontempt, kung meron tayong tinatawag na content, yung sarap i-content. Meron tayong kakontempt. Yan yun, si Matibag yun. Kung may bayag lang sana talaga yung mga ibang senador natin dyan, contempt nyo na yan. Yes, I didn't know we were going to play it, but just for the record, there's no issue with the Qualdron because it was paid by the private sector. There was no public money used, and it was designed by the firm of a national artist. So much so that same firm, I don't know when we started to hire them, whether it was the time of Senator Lacson as the Committee of Accounts for the new Senate building or the time of Senator Nancy. But until now, there's engagement. So it's so easy to find out. No? But can I shift to the topic at hand? Just one manifestation for the whole Senate regarding the oral arguments. We have not yet called the journal and called the court. Yes. So at the case. proper time, I just want to... Yes, you may do so at the proper time. Proceeding now, if there are no objections, the presiding officer will dispense with the reading of the July 14, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. Clerk of court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman Duterte. Ayan. So, ayan na po yung mga spits nila, ha? So, ay nako. Ito naman yung sagot ni Matibag pagkatapos nitong mga statement ni Cayetano. Ipakita rin natin. So, to be fair, let's listen to him. Kahit sobrang kagaguhan na lang ang makinig pa sa tao na yan. Oh. Ayan, pakinggan natin. Okay na? Sir, first po, we want to wait. Sorry. Medyo Mali. kasi sir, Ito. sabi niyo may Ulitin natin. Sige sir, okay na? Okay na? Sir, first po, we want to clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo vague kasi sir, sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait lang sir, may possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are huge amount of money na na-involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento, sa initial na pumasok sa atin.
Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-imbestiga sa SEA Games? Although ano na siya, field na siya ng controversies before, and you know, the head of FISGO was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. Is the chairman of PISCOG, ano? So hindi naman to renewed interest. It so happen na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano? So, it so happen, Naks naman, ha? controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we said... Pansinin ninyo, pag nagsisinungaling na si Matibag, bumababa na yung boses niya. Pagka sa simula, medyo pa. Pagka bumababa na, yun na, nagsisinungaling na po yan. Gumagano na yan, ha? Basta, i-observe nyo lang yan, mga kababayan. Pag bumaba na boses niya, nagsisinungaling na yan. Wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan natin magkaroon ng report dito. Sir, for the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy. Yes, so this yes. is incidental lang po sa pagbisita nyo, just for the record lang. Incidental lang to kasi we are very thankful with BCD for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, malaki. And sumunod dito, may mga pumasok nga sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation. Sir, how can, of course, makalang makulayan na naman ang politika kasi syempre... Abay, obvious ba? Hindi kayo... Para may nagtatanong na baka makulayan sa politika. Obvious naman kulay na politika. Hindi naman kailangan na tanong yun. Kulay na politika. Parang lagi kayong nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation? Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, Wow! ang record naman Involved ng talaga! We'll always go over the evidence. Alam niya na with us, involved. Kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin dito na maayos. Sir, regarding sa impeachment, you have concern that you will go sa Senate sa Monday. Are we expecting, what are we expecting po na from the NBI side po sa pag-testify niyo po? Well, we will answer kung ano yung queries and questions according to our personal knowledge and kung ano yung naging takbo ng ating investigasyon, kung ano yung ebidensya at kung ano yung proseso. That will be the guarantee that we will do. We will be very participative dun sa pagiging investigation. Sir, are we expecting more witnesses from NBI since the director will be a witness na po? Are we expecting more witnesses from the NBI side po? That is not for me to decide. It's probably the prosecution. Natawa ako dun sa video ni nung si Vice Mayor. Ano ba ang pangalan nun? Makalimutan ko, sigaw ng Vice Mayor. Gines pa namin yun, nakalimutan ko na. Yung Vice Mayor sabi niya, "Ay, matibag!" Sabi niya, ano ba yun? "Sasampalin kita kung sasampalin mo ako." Ibig ba sabihin nun, grave threat na yun? Tapos tinanong niya, "Ayo mga kababayan, anong gagawin nyo kay Matibag? At yun din ang gagawin niya sa inyo." Gusto ko sana sumagot eh. Gusto ko sana sabihin na kapag pinitik ang itlog ko, pipitikin ko din ang itlog niya. Hindi ako nasagutin ng ganun, buti hindi ko sinagot, no? Ayop kasi yan eh. Sabi nun ng sino ba yung si Vice Mayor, sinabi niyang ganun eh, may hamon siya kay Matibag eh. Idemanda mo na ako ng grave threat! Ano ang pangalan ng Vice Mayor na yun? Animal yan. Di ba? Anyway, ito nga yung nangyayari dito mga kababayan. Ito, maliwanag po sa maliwanag na sobrang this is talagang ka-contempt yung ginagawa ni Matibag.
You do not mess with the court. I mean, okay, i-reserve mo muna yan. I-reserve mo muna yung sinasabi, i-reserve mo muna. Pagtapos ng impeachment, sige, tsaka ka bumanat ng bumanat. Pero ngayon kasi korte sila eh. Korte sila. Kaya nga kahit nga sila hindi sila makapagpa-interview dahil nga again merong talagang bawal na pinagbabawal, pinag-uusapan yung merit ng kaso, pinagbabawalan yung pagbanat muna sa anything that will affect the decision in the court. Kayo na nga mismo nagsabi, this is a political process. Hindi ito ordinaryong legal process. Ito'y political. Ibig sabihin, napaka-importante ng perception ng taong bayan sa kaso na to kasi yung perception ng taong bayan na magpe-pressure sa senator natin, hindi nyo ba napansin? Bakit laging sinasabi na yung legislative branch consists of the House of Representatives and the Senate? And they are equal. Equal sila. Laging sinasabi yan sa batas. Equal po sila. Hindi porque tinawag silang lower house, sila ay mas mababa kaysa sa Senate. Lagi nila sinasabi yan. Ang lower house ay hindi yan mas mababa sa Senate. Pero ang tanong, bakit ang Senate ang nagdi-discuss ng impeachment? Bakit sa Senate nilagay yung impeachment court? Kasi, remember, ang botohan sa House ay per district o di kaya yung party list o yung nire-represent nilang marginalized na tao. Yun ang kanilang representante. Remember, sa senator, nationwide ang botohan yan. Buong nation ang bumoboto dyan. Ibig sabihin, sa madaling salita ganito, binoto ng taong bayan ng Vice President and the President. Kung i-impeach sila, dapat ang mag-aalis din sa kanila ay yung representante ng buong bansa. Ang congressman hindi naman representante ng buong bansa yun. Per congressman, hindi. Halimbawa, I don't like to be represented by Abante, a false prophet. I don't wanna be represented by Chihuahua of this administration. Ayokong magre-represent sila sa akin. Bakit? Ang bumoto lang sa kanila yung distrito nila. But the senators, they are voted by the people, decided by the people. Kaya, wala akong magagawa kahit ayoko yung mga senador na iba doon. Since they are voted by the people nationwide, they will represent me. Yun ang dahilan kung bakit nasa Senate ang impeachment. Since those who voted for BP Sara are nationwide, therefore, ang pwede na mag-alis din sa kanya ay yung representante ng nationwide, ng taong bayan. So, napakalaking bagay nito. So, yung impluensya ng taong bayan sa mga senador, sa kanilang pagboto, whether acquit or impeach, ay napakalaki. Apektado yung sasabihin ng mga senador, yung mga senator judge, according sa perception ng taong bayan. Ang ginagawa ni Matibag, tinitibag niya yung perception ng taong bayan sa senator judge. That's why it's contemptuous. O it's contempt ang ginagawa ni NBI director. That's the thing. Maling-mali po talaga. You understand what I mean? So, the court adjourns. Banat by adjourns, and I'll see you tomorrow. God bless everyone.